Nakaraan, tinalakay natin ang kagalakan sa problema. At tinalakay din natin ito nakaraang Merkules ang mga detalye ng mga problema. At ngayon naman, ay tatlong bahagi ay ang mga layunin sa mga problema. Basahin natin verses 3 and 4. Ganito po ang sabi. Yamang inyong nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sandal at ganap na walang anumang kakulangan. Ito ang salita ng Panginoon na way mapagpala tayo ng kanyang mga salita. Hindi natin muli ang kanyang gabay. Ayaw natin magtiwala sa ating sarili. Pagkatiwala natin sa ating Diyos ang ating matatanggap ng gabi. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa iyong kalooban. Tawangan po, Lord. Sa mga salita niyo, siya po makapagbibigay sa amin ng kalakasan upang kayo ay sambahin. Kayo ay purihin sa lahat po ng aming pong pagtitipon. Mag-usap kayo ngayong gabi. Pasapin niyo kami sa magitan ng mga salita niyo. Alam natin na ang ating Diyos ay siya po ay tinatawag nating God sender of trials. Siya yung nagpapadala sa atin ng pananampalataya na hindi na tayo bata dyan. Na pinagtatanggol natin ang Diyos na hindi magagawa ng Diyos na siya magpapadala sa atin ng mga problema. Dapat maging malago tayo na alam natin na ang Diyos nagpapadala ng mga pagsubok. Dahil ito ang kanyang layunin upang tayo ay hubugin. At ang ating God-sending trial-sending God, hindi siya nagpapadala ng pagsubok na walang layunin. Lahat ginagawa niya dahil sa kanyang layunin. Na may pagpapala ang layunin ng Diyos sa mga pagdaranas natin ng iba't ibang pagsubok. Kayo nga lamang, kaya ng ating napag-aralan, kung wala tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi natin matanggap ang kanyang layunin na tinagda sa atin sa pag-aaral. Kaya napakalaga po talaga na tayo ay nasa kanyang paanan sa tuwing siya po ay maglalakad ng kanyang layunin sa ating buhay. Dito susuriin natin ang mga detalye ng ilang mga layunin kung bakit tayo dapat magalak sa mga problemang sumasa atin. Bakit tayo dapat magalak sa mga problemang sumasa atin? Dahil po sa mga layunin ng ating Diyos. Natingnan natin ang tatlong bahagi ng layunin ng Diyos sa ating mga problema. Una, tingnan natin ang kabuuan ng mga layunin, the summary of the purposes. Summary, kabuuan. Nabasahin natin muli ang ating text. Ganito ang pagkakasabi. Yamang inyong nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ano ang layunin ng mga pagsubok, ng mga problema? Upang hubugin tayo sa ating pagtitiis. Namasdan muli ang pananalita na ginamit dito ni James. Ang sabi ni James, nagbubunga ng pagtitiis. Yan ang purpose ng God sa trials and problems na ating dinadanas. Isang taong lumipas, marami pa sa atin na hindi makapasa. Dahil sa tuwing magsasalita ng Diyos, wala. So sabi ni James, nagbubunga. It produces patience. Nagpuproduce. Alam natin pagka ang isang puno ay nagbubunga, nagbabago ang kanyang kulay, nagbabago yung kanyang tangkay, nagbabago yung puno noong mga sanga, dahil buong lumulusot, umuusbong ang bunga. Naghuhubog, ibig sabihin dyan. Naghuhubog. So ang layunin ng problema sa kabuuan
ay ang paghuhubog ng pagtitiis. Kaya dapat tayong magalak sapagkat hinuhubog ang ating pagtitiis. At dapat din tayo magalak, ikalawa, sa dahilan. Hindi ito biglaan Hindi ito ginugulat ka na magugulantan ka. Ang sabi nga sa Romans chapter 5 verse 3, na tumutukoy ito sa mga tribulations, sa mga pagdurusa ng mga mananampalataya. At sabi sa verse 3, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam. Mayroon tayong kaalaman na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Hindi tayo manhid yan. Pagdating sa pagtitiis, mayroon tayong kaalaman. Kaya ang sabi nga ni James sa verse 2, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nakaharap sa sari-saring pagsubok. Bakit dapat natin ituring na buong kagalakan ang mga pagsubok? Dahil tinuturuan tayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa ating pagtuturo. Ang problema lang, sa tuwing magturo ang Panginoon, wala tayo. Kaya hindi tayo lumalago at hindi natin nalalaman ang layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok. Ito ay nagbubunga, naghuhubog ng patience. Kaya napakalaga na tayo'y dumanas ng mga problema para masubok at ma-develop ang ating pagtitiis. Na paano masusukat ang ating pagtitiis kung walang problema? Paano masusukat at mahuhubog ang ating patience kung ang ating harapan buhay natin ay pawang sagana? Diba? Wala Ang gagawin natin ay magpapapundan tayo sa ating buhay. We have to exercise. Kailangan ma-exercise na ito through trials and temptations. Kaya bawat isa sa atin, mayroong ginagamit ang Diyos upang tayo'y hubogin. At ang kagandaan nito, alam natin ito. Hindi tayo inosente sa bagay na ito sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos na bawat pagsubok natin, hinuhubog ang ating patience. Bakit hinuhubog? Kulang pa. Hindi pa sapat. Madali pa tayong magpika. Madali pa tayong umiting. Madali pa tayong sumabog. Yun ang dahilan. Kaya napakaganda ng layunin ng Diyos sa atin. Pero tayo'y naiinis naman kapag mayroon tayong problema. Nagagalit tayo. Tandaan natin, mula sa Diyos yan. Maring tao ang problema mo, maring pangyayari, maring trabaho, maring buhay. Pero lahat yan, may mensahero ng Panginoon yan upang hubugin ang iyong pagtitiis. Sasabihin natin, hindi ka ako pasado dyan. Totoo yan. Pero hinuhubog. Wala pang nag-graduate dito, mga kapatid. Even the apostles. Hindi sila nag-graduate dito. Nung mamatay, may diploma sila for being meek. Even Moses, the meekest man in the whole world. Si Moises. Pero bandang huli, sumabog din siya. Kasi may problema Pero tingnan nyo, ang problema ni Moises, parami hanggang sa bumigay siya. Pero, gayon pa man, binalik siya ng Panginoon, dumami ang kanyang problema, sige pa, pero napakagaan sa kanya. Yan po yung summary of the purposes ng ating trials. Hubugin tayo sa ating pag-ibig. Huwag tayo reklamo kapag mayroon tayong problema. Kapag mayroon naharap tayo sa problema, kundi Lord, sapat ang biyaya ninyo na magagawa ko ito. Laging sumandal sa biyaya ng Panginoon. Nasa atin ang biyaya nito. Your grace is sufficient for me.
And secondly, layunin dito, tignan natin ang sorpresa sa mga layunin. Ano po ang sorpresa sa mga layunin? Pagsubok sa inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Yan ang surprise. Kanina, pagbubunga, paghubo. Ngayon, surprise, pagtitiis. Bakit? Wala tayo dito eh. Wala tayo dito. Nung hindi pa tayo Kristiyano, masala tayo mapagmamadali. Oras natin ay hindi natin inaksaya, inaaksaya natin sa walang kapuluhan. Humingi tayo ng panalangin sa Diyos, Lord, bigyan niyo ako ng patience. Right away, Lord. Gawin natin prayer. Agad, Panginoon, bigyan mo agad sa akin. Hindi rin tayo pasensyoso. Nagmamadali pa rin tayo. But the surprise is, patient. Hindi ito mula sa iyo. Kundi ito'y biyaya ng Diyos sa iyo. Binibigay ito sa sandaling ikaw ay naging anak niya at binigyan ka ng pagsubok, lumalabas yung patience natin. Tingnan mo yung mga naglaro kahapon sa basketball. Alam mo may patience doon. Sabi ko lang, hindi ko naman nababasa ang puso ng bawat isa. Pero dapat lang, mayroon talagang pagtitiis. Diba? A surprise blessing sa purposes ng ating trials is patience. At alam niyo bakit sinasabi natin sorpresa ang pagpapasensya? Sapagkat ang pagtitiis, ito yung pagkabigo ng ating laman, ng ating sinful nature. Now, sa paglaro ng basketball, nakikita ko ang hindi pa nakapagtitiis, bagamat game lang. Pero mayroon talaga ako napapansin, ilan, na hindi ko makita ang pagtitiis. Para bang nangyari sa labanan ito? Patay kong patay, mga mungi. Hindi dapat. Hindi dapat. Dapat makita rito ang patience, mga kapatid sa panampalataya ang paglalaro, bagamat mayroon tayong mga bisitang hindi manampalataya. Doon dapat tayo makita mayroong magandang patotoo. May magandang patotoo. Ito ang sorpresang layunin ng Diyos. Nasabing tayo po ay dumadanas ng pagsubok, pagtitiis, kaya ito rin ang sorpresang panalangin ni Pablo sa lahat ng iglesia, lalo na sa Colossus. Tingnan sa Colossus chapter 1 verse 11. Kung anong prayer ni Paul sa mga taga-Colossus. Na alam natin, ang lugar ng Colossus, iba't ibang mga aral naman dyan, mga Gnosticism, andyan lahat, tsaka yung mga turo na kung saan kailangan sambahin mo ang laman, ang tao, hindi baling magkasala ka, adultery, o ano pa man, dahil hindi naman umaapekto yan sa iyong kaluluwa, dahil ang kaluluwa at laman ay magkahiwalay. Anong turo ng Pablo? Chapter 1 verse 11. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga na may dala. Pagtsatsaga, patience or endurance. Ito panalangin ni Paul na palakasin kayo sa buong kapangyarihan na ating pong supilin ang ating laman, supilin ang ating sinful nature, ang ating old man. Pigilan natin yung namumuyos na galit ng laman, dati natin pagkatao. Dapat kontrolin niya. Dapat pagtitiis ang pagkontrol niya. Pero ang kapangyarihan ay mula sa Diyos. Mayroong pagtsatsaga, mga kapatid. Alam niyo yung pagmumuha ng puno, matagal din yan. Kailangan natin magtsaga, maghintay. Pati sa buhay natin, ang sabi ng Panginoon, nagbubunga ng pagtitiis sa atin, matagal yan. Process yan. Kaya dapat natin pigilan yung namumuyos na galit ng lumang pagkatao. Christian dapat pigilan, tutuloy na yung sarili. Hindi sabihin, Lord, bigyan mo ko ng patience, Panginoon. No. It is your responsibility
Nasa iyo ng biyaya ng Diyos. So, pigilan. Self-control. At ang tulong sa self-control is patience and endurance. Kailangan natin yun. So dito ipinalangin ni Pablo na palakasin sila sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kalwalatian. Kalwalatian ng Diyos para sa lahat ng katatagan, pagkataga na may galang. Na lahat ng pwesang mitiin para sa mga banal dito sa Colossus, ito'y magtatapos dapat sa pagtitiis. Ang dami pong problema sa Colossus. At ang problema nito, hindi laman sa laman, kundi spiritual battle talaga. Maliligaw talaga sila ng landas madadala sila ng kanilang nagpupulis ng damdamin kung hindi nila ito susupilin sa pamagitan ng kanilang self-control. Masisira sila, lalabas silang mga immature. Lalabas silang mga sanggol sa pananampalataya. Ang dali nilang madala. Saan? Sa palingaran? Hindi. Madaling madala ng kanilang laman. Kapag tayo bumigay sa galit, o pagkainis, pagkayamot, tama tayo. Higit pa ito sa labanan ng mga false teachings. Because we are battling with ourselves. Flesh against the spirit. Kaya sabi nga ni Paul sa Galatians chapter 5, live in the Spirit. Mamuhay tayo sa Espiritu para mapigilan natin ang ating makasalanan sarili. Then thirdly, kita natin mga layunin sa mga problema. Una, tignan natin ang kabuuan ng layunin. Ano yung summary of the purposes? Developing us into patience. Dine-develop ang ating patience. At ikalawa, the surprise in the purposes, pagtitiis. Hindi atin ito. Ito mula sa Diyos. Lumalabas ito pagka tayo ay nasusubok. Then thirdly, tingnan natin ang sufficiency o kasapatan sa mga layunin. Sufficiency in the purposes. Now, tingnan natin ang sabi sa ating text. Again, balikan natin Peter, 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Tingnan na sabi. Sa verse 4 na tayo mag-focus. Pero basahin ko para makuha natin ang daloy ng pangungusap, no? Yung immediate context. Daloy ng pangungusap para maunawa natin yung verse 4. Dito sa verse 3. Yamang inyong nalalaman, hindi tayo dito inesente, no? Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ito na, verse 4. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis. Ano eh? Ang gawa nito. So, yung pagtitiis pala, meron siyang ginagawa sa ating character, sa ating ugali. Okay? Naligaw ba kayo? James, chapter 1, verse 3. First Peter. I'm sorry. Pero alam niyo naman na nasa James tayo. James. Okay. Ulitin ko ulit, para makuha natin yung daloy ng pananalita, no? Mahalaga yun yung immediate context. Para maunawa natin yung verse 4. We're dealing with the patience. Nasabi sa verse 3, yamang inyong nalalaman, hindi tayo rito mangmang, na ang pagsubok sa inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtiis. Verse 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. So mayroong trabaho na yung patience sa buhay natin, sa mga trials natin. At ano? Upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Tatlong bagay. Sakdal, ganap, walang kulang. Gandang bigyan natin ng pansin yan. Pwede rin gawin isang sermon yan. No? Bunga ng pagtitiis, sakdal, ganap, walang kulang. Now, tignan natin sa isa.
Ang sabi dyan, ang pagtitiis ay magbubunga ng kasakdalan, kakumpletuhan sa ating mga espiritual na buhay. Yun po ang sinasabi niya. Ngayon, tignan natin yung sinatawag sakdal. What do you mean by sakdal? Sa English, ano sabi sa English? Perfect. Pag sinabing perfect, ano yung sabihin mo? Sakdal. Perfect. Pero, sa aking bibig, paano ko pinaliwanag yan? Tungkol saan yan? Sa aking pangangalan. Pag sabing sakdal ka na, ano yung sabihin nun? Hindi nyo na. Sa loob ng 26 years, pag itong piniprinsulate nito, sabi ko palagi, malago ka na. Di ba? Kalaguan ang tinutukoy dyan. Pero ano sinabi ng word? Perfect. Complete. Lacking nothing. So tingin ninyo, tama ba yung translation ko dyan doon sa perfect A, kalaguan? Ha? Sa palagay nyo, tama o hindi? Yes or no? Yes. Talagang nagtitiwala kayo sa tulog ko. Pero alam natin, ang revelation is continually progressing. Mayroong pagbabago. Mas malinaw ang pagtuturo ng Panginoon. Now, saan natin nakita na ang salitang perfect? Saan natin madalas na nakikita? Be holy for I am holy. Be perfect for I am perfect. Now, kung ating igagawin natin na kalaguan ito, sabihin natin, di ba ang Diyos sabi ng Diyos, be perfect for I am perfect? Maging malago kayo upang ako'y maging malago din? Tama kayo yun? Hindi. Hindi lumalago ang Diyos. Because He is perfect. At ang Diyos is immutable. Hindi maaaring magbago. Hindi pwede siyang dagdagan, hindi siya pwedeng bawasan. So therefore, kung sinabi ng perfect ito, dapat ang ating translation dyan is perfect. Hindi natin pwedeng baguhin na kalaguan. So, dapat maging perfect sa atin. At tinutukoy dyan. Sabi sa ating talanta inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo maging sakdal, maging perfect at ganap. Palay ko yung ganap dyan, yan yung mature. Pero perfect. Mayroon mag-perfect na tao? Wala. Ang mga tinubos pa ng Panginoon perfect. Nung tayo tubusin ng Panginoon, ang katubusan ba ng Diyos sa atin is perfect? Of course, hindi pwede magbago yun. Pero nagiging imperfect kung hindi tayo natiis. Kung mainit palagi dugo natin, hindi tayo makapagpasensya, hindi makaibig sa taong hindi kaibig-ibig, naging imperfect yung righteousness ni Christ na ibinigay sa atin. Kaya utos palagi ng Diyos, magpaganap kayo sapagkat ako'y ganap. Mamuhay kayo sa perfectness na itinubos ko sa inyo. Hindi bilang mga pasaway. Kaya nga, napakaganda po ng layunin ng Diyos sa mga pagsubok na dumating sa atin. Sapagkat napapanatili natin ang katuwiran ni Kristo na walang mantsa. Bagamat, nobody is perfect. Paano mangyari yun para ating mapanatili ang katuwiran ni Kristo? Dapat lumago tayo sa pananampalataya. Kaya James is a book of faith. Dapat natong pakinggan sa tuwing ipinapangaral ang salita ng Diyos. Dapat nandun tayo upang malaman natin kung anong layunin ng Diyos sa ating buhay. Pero problema, wala tayo kadalasan. Kasi mas marami tayong dahilan dapat gawin.
Tulad ngayon, walang pasok. Anong dahilan? May bisita. Manatili tayong mamang sa bagay nito. Manatili imperfect yung righteousness sa buhay natin. Kasi marami tayong katwiran, hindi tayo naging pasensyoso, magpikon tayo, madali tayo magtampo. Yun po yung ibig sabihin niya. Yung trabaho po ng patience ay para tayo panatiling sakdal sa katubusang gawa ng Diyos sa atin. Kaya nga ang mga pagsusuli, pagsubok at problema ay tiyak makakaapekto sa ating espiritualidad. Dahil dito nakikita ang kalaguan natin sa pananampalataya. Nagiging dalisay ang ating pananampalataya at nakikita ito sa ating pagtitiis. At hindi tayo magkukulang sa anumang espiritual na bagay. Yung kung walang pagtitiis, kulang na kulang. Kaya maraming reklamo. Walang kakontentuhan sa Diyos. Kulang. Ang ating spiritual developments ay nagiging sapat. Nagiging sapat. At dahil sapat, napapalatili natin ang righteousness in Christ sa ating buhay. Alam niyo kung atin lamang itong tanggapin na may buong pagtitiwala ng Diyos ay gumagawa sa ating buhay. At hindi aksidente lahat ng problema ang nakakaharap natin, lahat ng tao nakakainis sa mata natin. Hindi ang problema kung tayo lamang ay magpasakop dito. Nag-develop yung ating spirituality. Napapanatili natin malinis ang righteousness of Christ sa ating buhay. Alam niyo kung ganito ang alam natin, pagtanggap natin, kaya sabi ni James, mag-alala kayo. Kapag kayo dumadanas ng iba't ibang pagsubok, at ang context, tinuturo niya hanggang James chapter 5. Iba't ibang problema. Pag yan ay tinanggap natin, alam nyo, panalangin natin, hindi na ganito eh. Panginoon, nagyulo sa akin ng mga pagsubok. Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan sa mga pagsubok. Hindi na ganun na yan natin. Kundi, Lord, salamat po sa pagsubok. Nahingin pa natin. Eh, tiyak yun. Dahil tayo tataas habang tayo sa pag-ibig niya sa pato. Lalo tayong tumataas, nagiging matinin ang buhay natin. Malakristal ang buhay natin. Eh ngayon, good pa buhay natin eh. Masyadong makisaw sa tubig pa. Maingay. Dahil marami pang bakong nakaharap. Kaya mong tumating tayo sa tahimik, matining na tubig, malawig na tayo. Dahil sa ating pag-ibig. Kaya nga, tatlong bagay ang ating bigyan ng pag-aalala ngayong gabi. Una, walang aksidente. Lahat ng problema dumating sa atin. Lagi natin tandaan yan. Walang aksidente. Marunong ang Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. At hindi ka maaaring magreklamo sa mga padala ng Diyos na problema sapagkat alam ng Diyos, bata ka pa, sanggol ka pa, immature ka pa. Pagdating doon sa pag-protect doon sa righteousness ni Christ na pinili sa atin. Madali pa tayo magtampo. Tayo nagmamarunong, akala natin kompleto na tayo. Akala natin intellectual, no? Ang ating kaalaman tungo sa marami tayong alam na verse. Pero anong silbi yan kung hindi pa tayo pasado sa ating patience? Hindi intellectual ang ating pong panampalataya, pagalingan dyan, kundi paano natin pinamuhay. Tayo nagmamarunong kung saan. Sa tingin natin, malago tayo, na matagal na tayo sa panampalataya. Pero mga sanggol pa, mga immature pa. Kunting pula, eto, wala na agad.
Paksak na agad, paano ka doon, papa. Inakuha din dyan. Wow! Lumansahan ng katwiran na sa iyo ng Diyos. Kaya lamang, ito kagandahan. Alam niyo ba na ang biyaya, pagmamahal, pagtitiis ng Diyos para kanino? Sa mga sanggol tulad natin. Hindi sa mga mature. Kaya mas iniintindi ng Panginoon ang mga sanggol sa pananampalataya at yun ang palagi niyang binibigyan ng pansin, bigyan niya ng mga pagsubok upang sino magbuot, dahan. Yan ang pasalamat natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Andiyan natin, immature pa tayo until now. Si Paul, hindi pa sinasabing, natanggap ko na, nagdarap ko na sa aking buhay. Kundi nagsusumika pa rin sa abutin ang pagkakatawag sa kanya. At nakamit niya, pagdating sa 2 Timothy. Ang sabi niya, I have won the fight. Ako'y nakipaglaban ng mabuting pagpaglaban sa pananampalataya. Namamatay na eh. Alam niyo? Tayo nandito pa. Talagang maging paglaban ba tayo? Saan? Sa ating sarili. Sa ating sarili. So ikalawa, yung una, hindi aksidente po ang mga pagsusukoy natin. Kaya dapat tayong magpakalago sa pananampalataya, hindi sa magitan ng pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kakaiba kasi yung pagbabasa. Personal, feeding. Pero pagdating sa preaching, kinakausap ka ng Diyos. Ng direction. Wooing of the heart. Then secondly, huwag niyong pag-initan ang layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos? To develop our patience. Galit na galit tayo pag may problema eh. Galit na galit tayo kapag nasasaway tayo. Galit na galit tayo kapag tinuturuan natin tayo. Tingin natin, marunong tayo. Hindi, kailangan pagtuturo nyo. Alam yung ginagawa ko. Huwag nyo kainisan ang layunin ng Diyos. Huwag pag-initan ang layunin ng Diyos. Tanggapin ito ng may kababaan. Sapagat, pag tinanggap natin with humility na may kagalakan, yun po yung sign ng maturity. Not perfect, but maturity. The righteousness that we have is perfect. Pero kapag tayo ng ugaling walang pasensya, nagiging imperfect sa tingin ng tao. Minamansahan natin ang pangalan ng Diyos. So huwag natin pag-initan ng layunin ng Diyos because magpailalag tayo upang makita sa atin ang maturity. Tulad yung laro ng basketball, pag sineryoso talaga na dapat ikaw manalo, dapat ikaw sumikat, dapat ikaw pantog. Tama yun. Play, maglaro lamang para sa kasiyahan. So tanggapin natin at sampalataya ng napakaganda ng ginawang plano ng Diyos sa ating buhay. Then lastly, tanong, ngayon ba sa ating sarili, itinutuloy ba tayo ng Diyos? Pinakasa ba tayo ng Diyos niya? Hindi ko sinasabi yung aking salita. Hindi ko sinasabi na pinatatamaan ako ni Pastor. Hindi. Doon sa ating kaluluwa, kinakasa ba tayo ng Diyos? So, ano gagawin natin? Alam natin ang Diyos hindi naman nagsasalita through preaching. Right? Nagsasalita din sa providensya ng Diyos. Yun ang paraan ng Panginoon. Providensya. Sino bibigyan ng halaga? Tao o ang Diyos? Yun ang tanong sa providence. Kasi providence, ginagawa ng Diyos yun para subukin ka. Kung saan ka susunod. Anong pagsamba? May dumating na bisita. Hindi nagtataon yun.
Sinusuko ka ng Panginoon kung sino ang bibigyan mo ng halaga. Nangungusap ang Diyos sa problem. So, ano ang ating magiging reaction? Makikita ba sa atin ang maturity or immaturity? Kung immaturity, ginagawa natin imperfect yung righteousness ni Christ sa akin. Pero kung tumayo tayo, na nagpapailalim sa kanyang kalooban na lahat ng trials, lahat ng pagsubok dumating sa atin ay inuhubog ng ating pagtitiis din. Tayo talaga ay namumuhay sa sakdal na katwiran ng ating Panginoon. Ayun lang sabi sa Romans 8:28, it talks about providence. Di ba? Nalalaman natin, sabi ni Paul dun nalalaman natin na sa lahat ng bagay, gumagawang kasama ang Diyos. Para sa atin, ikabubuti. Hindi para sa atin ikasasama. Pag hindi tayo sumunod doon sa providensya na magbigyan ng kalawati ng Diyos, hindi para sa atin ikasasama. Pagkamat masaganding mabuti ang resulta, pero hindi magandang kabutihan sa kapuliran ng Kristo. Be perfect, God said, because He is perfect. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na patuloy na kaming inuubo bilang inyong mga anak. Totoo, Lord, na marami sa amin na natutuloy kami po'y malaguna dahil matagal na kami sa gawain, matagal na kami nakikinig. At paano masasabi namin sa ating sarili, alam na namin ang masalita ng pangpangaral, alam na namin kasi sinasabi sa Biblia. Lord, ito po isang pagmamayabang, pagmamalaki. Nung tumatayo kaming kapantay ninyo, nakakakamit na ng bagay. Ngunit, dinadalangin namin na turuan nyo kami, Lord, na magpasakop sa inyo, magpasailalim sa inyong pong mga pagsubok, sa inyong pong testing ng ating pong buhay pananampalataya. Nagawin namin, Panginoon, ang aming pong ganap na layunin bakit kami narito sa mundo. Na kayong parangalan, na kayong makiling, na kayong paglituran, at kayong pagsambahin sa kabila po ng aming pong maraming gawain. Sa aming business, Panginoon, ay meron kaming panahon na makipagkanto sa inyo, sa inyo pong salita ng pinagkakita. Salamat po, Ama, na kami po'y binibigyan niyo pa ng buhay para magpanatili pa kami makapakinig ng inyong mga salita. Ito'y isang biyaya. Kaya dalangin namin, nawa magampanan namin ang aming pong mga katungkulan at ang aming rin pong pananagutan sa aming kapwa tungkol po sa inyong pong araw ngayon ng pagtitiis na ito'y napakagagaling ng layunin sa bawat isa sa amin. Ito rin po ay bahagi namin sa aming pong kapwa, sa aming mga masabuhay. Higit sa lahat, Panginoon, lahat ng inyong mga tao ay tulad ni Maria na laging nakaupo sa inyong paanan sa tuwing kayo ay pagtutulog. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.